Tumitindi ang problema ng malnutrisyon at obesity o labis sa pagtaba sa bansa. Tinututukan na raw yan ng pamahalaan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Makaraang linggo lang nang iniulat ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas ng inflation rate sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Ang epekto niyan sa tumataas ding presyo ng bilihin, isa raw sa dahilan kaya patuloy din ang pagtaas ng malnutrisyon sa bansa. Nitong Martes, nagtipon ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang DOH, DSWD, DepEd at sa pangunguna ng DOST Food and Nutrition Research Institute para ipresenta ang resulta ng 2023 National Nutrition Survey. Dito lumalabas na dumarami palalo ang mga batang bansot o nakakaranas ng malnutrisyon. May bahagyang pagtaas sa numero ng wasting, and this wasting is an effect of it could be disasters in the previous years, and it could be inflation. As we all know, tumataas ang prices ng mga pagkain natin. It's a short-term form of undernutrition. Paliwanag ng mga eksperto, isa pa rin sa pangunahing rason kung bakit nagpapatuloy ang malnutrisyon ay dahil sa kakulangan sa sapat na makakain at ang kahirapan. Lumalabas kasi sa pag-aaral na 3 sa bawat 10 kabahayan ang nakakaranas ng moderate to severe food insecurity. Halos 3% niyan ay danas ang matinding kagutuman. Kaya 2 sa bawat 10 kabataan na nasa 5 taong gulang pababa ay nakakaranas naman ng kakulangan sa nutrisyon. Ang resulta, pagkabansot. Pero nilinaw ng DOST-FNRI na ang mga datos na yan ay bahagyang bumaba kumpara sa mas mataas na malnutrisyon noong 2021. Nakatulong daw dito ang ilan sa mahalagang programa ng gobyerno tulad ng regular na feeding program ng DOH at DepEd, pati na ang tuloy-tuloy na implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. Based on the recent result, nakita po natin na bumababa. Hopefully, kasi may survey din kami next year. Dapat masustain yung mga effort ng mga government agencies. We hope na ma-reduce na talaga all forms of malnutrition. Samantala, nababahala rin ang mga eksperto dahil nananatiling mataas ang bilang ng mga obese o ang may mga sobra-sobrang timbang. 4 sa bawat 10 Filipino adults ang nakakaranas ng obesity. Kaya ngayong kaliwat kanan ang handaan, maghinay-hinay lang po sa pagkain at huwag mag-aksaya. Dahil bukod sa nakakasama ang sobra sa ating kalusugan, marami ang kumakalam ang sikmura at dumidiskarte may mailagay lang sa hapag. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.